Ayan, praise God. So, napagpala po ba lahat sa ating pag-aawitan? Magpapatuloy pa po ba ako? Sa pag-aawitan po natin ay parang busog na po ba tayo? Alam ko po nararasan po ng bawat sa banal na presensya ng ating parang Panginoon. Pwede bang bigyan natin siyang pinakamalakas na palakpak? Yung pinakamalakas po. Hallelujah. Because you deserve the highest praise and worship. Amen? Praise God. Salamat sa ating mga Panginoon. At maraming salamat din po sa ating buong worship team po. At the same time kay Pastor Joshua. Hallelujah. Na sa kabila po ng kanyang edad po. Pastor, matanong, ilan taon na po kayo? Double size po. Di ba pinibalik tayo maging 99? Ayan po, di ba? Sa kanyang edad po, nakaka-bless po na nagagawa niya pang tawag dito as a worship leader po how much more po mga bata-bata po dyan. Okay, hindi po ang parte ng music team. Pero hindi po ba na-challenge sa ating pastor po nandun po kanyang eagerness, desire na makabahagi po as a part of music team. At the same time, ay sila po kasi nagbubukas ng ating mga puso sa pamagitan po ng pag-awitan. Kaya sabi ko kanina, sa pag-awitan pa lang po natin ay napagpala na po ang bawat sa atin. Amen po ba? And praise God. At sa umaga ito, ako po ipapasalamat sa ating mga Panginoon na ako po muli magamit upang makapagbahagi po ng kanyang mga salita. Isang malaking pribilehiyo po yun na maging katuwang or magamit niya upang makapagbahagi po sa inyo at may kalakasan po ng ating pananampalataya. At sa umagang ito, tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong series. Actually, tayo po ay naka-series po from July. Tama po ba? July ng Armor of God. Galing po sa Belt of Truth. At the same time, tayo lang po ay nasaan na breastplate of righteousness. Pero bago po tayo mag-umpisa, okay, tayo po tayo lahat at magbabasa po tayo ng kanyang mga salita. Nanawa po, huwag po kayo magsawa kasi hanggang isang buwan po ito. At meron pa tayong muling linggo po para sa ganitong gawain. Po? Sabi ko ng verse 10, yan po, sasalita po tayo. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pag-ipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Sapagkat hindi tayo nagipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga buong espiritual na kasamaan sa ipapawid. Kaya gamitin ninyo ang masukang panaliman ng wala sa Diyos, sa gayon makakapanig kayo sa kapagpagalaran pagdating ng araw na sumalaki ang sama, upang pagkatapos ng labanan ay matagparin kayo. Sabay po tayo. Kaya maging handa kayo, ibigay sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Silat as pay once again. Hallelujah. Abang banal at nakimapan sa lahat sa umagang Diyos, kami po ay nagpupuri, ipapasalamat sa panibagong pagkakataon na kami po ay muling makapakinig po ng iyong mga salita. At hayaan mo, Diyos, sa pagpapatuloy po naming pag-aaral ng iyong mga salita, buksan mo ang aming mga puso, aming espiritu ng pangunawa, kaisipan, upang sa gayon, anumang salita ang mahayag sa umagang ito po ay magsilbing katagan ng itong pananampalataya, upang sa gayon, sa muling pagbabalik, kami po yung matagpuan ng walang bahid kapintasan, ng walang bahid kasalanan o Diyos. Kapanoon, maraming salamat po. At the same time, na kung magamitin mo sa umagang ito, mahayag po ang iyong mga salita ng ayon po sa iyong kalooban. Hindi po ang aking sarilang siyang may taas, at wala po ibang may taas kundi kayo lamang o Diyos. Kaya Panginoon, inaangkin na po namin ang katagumpayan po rin pong gawain sa pag-aaral po na iyong mga salita at ibinabalik po sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagsamba
Dahil sa Panginoon Jesus, alat magsabi ng Amen. Sige po. Parang lang sa may ko po. Parang may echo. So, ayun po. Susilin po na akala ng ating last 2 weeks na pinag-aaralan po natin. Kay Pastor Joshua po, okay, ay patungkol po saan? What is the effect of righteousness in our life? Ano po? Kumbaga, ano bang epekto sa buhay po natin yung katwiran ng ating mahal na Panginoon? Sa buhay panbawat, mananampataya. At kay Pastor Sani naman po, Pastor Sani, last week lang. Why we should put on the breastplate of righteousness. So bakit kaya isuot natin palagi ang ating baluti ng katwiran? Bakit po mga kapatid? Kasi po tayo, sabi ng binasa ng kanina, tayo po ay nagkikipagdigma sa mga may kapangyarihan na sa papawid. Ano na hindi po natin nakikita. Kumbaga sila po yung mga invisible lang po. Okay? Sabi nga po dyan, last time po, binari po ako sa isang Bible study po, sabi niya, okay, di nga mapagitin pa alam, sabi na po nakakalam nun. Actually, ako yung po naranasan ko, okay, na kahit Sunday po, Sunday service, teacher, para maging maliwanag, di po mahiyan na ulit-ulitin to, na ang kaaway po natin ay presente po. Amen po ba? Sino mo yung katabi? Hindi po siya. Pakinaantok lang. Pakitabi po pag medyo bumabagsak na yung ano niya, yung balikat. Okay? Kasi pinakamahalaga po ito sa lahat. Kasi nga po, pag hindi po tayo, kung na-miss po natin, ang isa lang sa mga salita ng Panginoon, like for example, ngayon, topic po ngayon about pursuit of righteousness. Kapag ito yung nakalit tayo ngayon, hindi na pakinggan, sa another Sunday, iba ng topic. So sayang. Diba? Sayang pagkakataon na tayo po ay nandito na. Praise God. So mapalad po tayo mga kapatid kung ito pong napag-aralan natin, napapakinggan po natin, ay nare-retain. Ano? Kaya kung mapansin niyo po, sa preaching ko palagi, tinatanong ko po kayo kung ano ang naaalala po natin. Kasi ito po ay napakahalaga po sa buhay po ng mananampalataya. Huwag po natin kalilimutan ang mga salita ng Panginoon. Amen po ba? Kasi ito lang po ang siyang magbibigay po sa atin ng katagumpayan laban po sa ating pakikipagdigma sa sanlibutan o sa mundong ito. Although, hindi natin nakita ang ating kaaway. Pero, siya po ay nagmamanifest sa buhay po natin. Okay? So, ginagamit tayo ng kaaway. Okay, tayo po ginagamit na instrumento upang kaaway ay magtagumpay sa ating buhay. Pero dapat hindi. Bakit? Kasi nasa atin po si Kristo. At yung po decision ng ating mahal na Panginoon, sabi nga niya, Panginoon, di ba? We are more than conquerors. Amen? Pero sad to say, hindi lahat. Kasi may natin po ang sabi niya, sa loob na po ng church na hindi na po lahat ng nasa simbahan ay maliligtas. Nakatagod po yun. Hindi lahat ay maliligtas sa loob po ng simbahan. Kaya tayo po mga kapatid ay maging mapagmatag po tayo. Okay? So, huwag po sa mga pagkakataon na tayo po ay nandito sa kanyang sanctuary upang pag-aaral kanyang mga salita. Ang pag-aaral po natin sa umaga ito po ay breastplate of righteousness or baluti ng katwiran. Katulad nga po sinabi ng ating mga pastor, kung ano ba ang kalagahan nito sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. Okay? To cover, upang takpan yung mga vital organ po natin. Not visible but invisible na kasuotan po ito. Yung mga atay natin, kidney, okay? At pa nasa loob ng ating katawan. At ang pinakamahalaga sa lahat na kung bakit meron tayong breastplate of righteousness or baluti, okay? Ay para takpan yung ating puso laban sa mga palasok na nagbabaga ng kaaway. At yung mga palasok, ibig sabihin mga palasok, ibig sabihin hindi lang puwisa.
marami po yan. So dapat, yung righteousness of respect yung baluti po natin, ay dapat po yung matibay. Amen? So nabanggit rin Pastor Joshua nakaraan po ngayong turo, na ito po ay mayroong kabigatan. At hindi plastic ang ginamit dito. Hindi orokan. Ano matibay na plastic? Orokan? Zoe? So dapat po yung pong gawa sa, I think, bakal o sa silver. Para kapag kumama yung palaso ng kaaway, ay hindi tatalbog lang o magbabounce lang po yun. So dapat ganoon po tayo mga kapatid. Na kahit anong palaso ng kaaway, ito po ay magbabounce lang po sa atin. Hindi mariretain sa ating mga puso o sa ating buhay. Siyempre, kapag ang puso po natin ay tinamaan po ito, malaki po ang nagagawang damage o pinsala sa buhay ng mananampalataya. Amen po ba? Kaya pag minsan, sabi nga, nabagit din ang atma, di mo lang makamayan, itatampo na. Di mo lang mabati, kapag Sunday service, alis na. Kapag sabihan lang, minsan pagdating sa Word of God, kapag hindi okay sa kanyang kinapakinggan, na damay pati preacher, na para bang tinutumbok siya ng mensahe. Pero ito po nga tuwa, hindi po namin alam ang buhay niyo po. So, kami po ginagamit lang po ng instrumento. So, kayo pa lang, humingi na po ng kapatawaran kung sakali man po. Ganyan po tayong masaktan sa buhay po ng bawat isa. Sabi ko nga po dyan, yung mga negatibo po ating naranasan, turn to positive po natin. What I mean is, na kung tayo po ay masaktan sa pamagitan ng salitang ito, sa umagang ito, okay, ang tamaan po ay magalit, kundi magbago. Amen po ba? So, ang ating tema po, how to live righteously while in spiritual warfare. So bakit? Ba't kailangan mamuhay na mayroong kabanalan o mayroong katwiran habang tayo po ay nakikipagdigma? Kung ang pasin, di ba sabi ko sa inyo po nakaraan, kapag tayo pinati sa linggo, araw ng pananampahan, tayo po ay mananagumpay. Amen? Pero nabago ko bigla, kasi sabi mo, kahit pala Sunday, ay nandun din ang kaaway. Pero praise God po, nandito po kayo sa umagang ito. Ang salamat sa ating mahal na Panginoon dahil puno po ang ating iglesia. Amen po ba? Ang salamat sa ating mahal na Panginoon dahil marami pong napalaya. Saan? Habitual? Late. So, salamat po sa ating mga big natin mga kasatrapak ang ating Diyos na buhay sa umagang ito. Dahil salamat po sa ating mahal na Panginoon at may napalaya na po sa ating tema ng habitual late. How to live righteously while in spiritual warfare. Brother Raymond, paano nga ba? Paano ba nga ba ako mamumuhay sa gitna ng kaguluhan, sa gitna na napakaraming tukso ng kaaway? Ito po ba'y pumapasok ba sa inyong kaisipan, mga kapatid? Or parang wala lang? Alam po ba natin mga kapatid na tayo po ay merong kaaway? Amen po ba? Simula pa ng July pa lang po, Belt of Truth. So inilatag na po ang mga pakana o mga pandaraya po ng kaaway. So from the start, hindi po nagbabago ang estratehiya po ng kaaway. Yun at yung pa rin. Amen po ba? Pero bakit ganun? Ano po? Yung pa rin estratehiya ng kaaway, strategy niya, pero marami pa rin Kristiyano ang nadadaya. Kahit yung po mga matatagal ng Kristiyano sa bagay, sabi nga sa salita ng Panginoon, walang nauna, walang nahuli. So kanya-kanya po tayo ng level ng pagtanggap ng salita ng Panginoon. Kanya-kanya po tayo ng pagsuko sa ating mahal na Panginoon. May mga pagkakataon na tayo pinahihirapan. So salamat po sa ating Diyos na buhay. Dahil andyan po sila. Andyan po ang Panginoon, okay? Andyan ang Banal na Espiritu na siya nagpapaalala po sa atin. Ngayon, kung tayo po ay napapalalahanan na ng kanyang mga salita,
huwag na po natin pagmatigasin pa ang ating mga puso. Okay, huwag na ulo. Kasi ang tincover natin, yung pinocover up po ng baluti ay yung ating puso. Dapat ang salita ng Panginoon, hindi lang po na itatanim sa ating isip, kundi maging sa ating puso. Pero mamaya, hindi po nagtatapos doon. Hindi lang naitanim po dapat yan. Okay? How to live righteously while in spiritual warfare? To live righteously while in spiritual warfare, we must have genuine faith in Christ. So dapat magkaroon po tayo ng totoong pananampalataya kanino? Kay Kristo. Brother Raymond, para rin sa mga baguhong Kristiyano yan eh. Tama ba? Pero nagulat ko nga isipan nung sa Interpon Seminar before, sabi niya, nakakalungkot na sa loob ng church, hindi lahat ay maligtas. Kapatid, kumusta po ang ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon? Genuine pa ba yan? Totoo pa ba yan? Puro pa ba yung ating pananampalataya sa Panginoon? Kasi kung hindi po na maging totoo ang ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, paglalaro lang po tayo ng kaaway. Isang pala lang po na nagbabaga, bibitaw tayo. Aayaw tayo. Pero kapag ang ating pananampalataya ay totoo, puro, walang halong pagkukunwari, kahit anong dami ng palasot ng kaaway, ang tawag ito, sabay sipat ito panak sa atin, ay hindi tayo basta-basta madidinig. Bakit? Kasi totoo po ang ating pananampalataya sa ating mga Panginoon Jesus eh. Diba? Kasi sa buhay mo ng bawat sa pananampalataya, maging totoo po ang ating pananampalataya. So ba't ko naisigit ng genuine faith? So ba't kailangan natin ipasok ang pananampalataya sa ating mga Panginoon Jesus? Kasi po maraming mga bago po dito. Sino mga bago dito? Pakitas nga po mga kamay. Bago, okay. So, 2, 3, 4. Okay lang. Sa taas. Mga bago. Huwag kayo maiyak. Hindi kayo nag-iilan sa baba. Mga bago, yan. I think kasama po sa Amalia. Okay. So, marami po tayong mga bago. So, kailangan po natin na maitanim sa buhay po ng mananampalataya na dapat natutoo ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Upang sa gayon, manatili tayong matatag na nakatayo. Amen po ba? Kahit anong bato ng kaaway sa atin, problema, pagtotoo yan, di ka basta tutumba. Mas lalo nating kakapitan ng ating mahal na Panginoon. Mas lalong titibay ang ating pananampalataya. At kung kayo man po sa ngayon, ay inaatake ng kaaway, sad po sa salita ng Panginoon. Okay? Ang pananampalataya po natin ay parang ginto na dumadaan sa 7 beses ng paglilinis to purify our faith. Diba? Kung kaya tayo may pinagdaanan sa ngayon, mapalad po tayo mga kapatid. Mas mapalad ang mga tao, ang mga Kristiyano na walang pag-inaasahan kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus. Amen? So, ano po sabi sa salita ng Panginoon? Romans chapter 4, verse 3-5. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos na matuwid. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ituturing na kaloob, kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. So si Abraham po ang unang dyan. Sino po nakakita kay Abraham? Sino si Abraham? Father of faith. Paano siya naging father of faith? Kasi po nung siya pa inutusan po ng ating mahal na Panginoon na pumunta sa isang lugar na walang sinabi kung anong lugar yun. Basta sabi, pumunta ka lang doon. Walang ini-expect na kung anong meron doon. So dahil sa kanyang pananampalataya,
sa Panginoon, sumunod siya. Okay. At dahil sa pagsunod niya ngayon, hindi siya nag-isita, hindi tumanggi, hindi nagtanong, hindi nagreklamo, pero gumawa siya. Kaya ang resulta, siya po ang tinatawag na Father of Faith. Yun po ang totoong pananampalataya. Tayo kaya, papuntahin tayo sa isang lugar na hindi natin alam. Pupunta kaya tayo? Pupunta kaya tayo? Hindi. Di Bible study nga lang, di natin mapuntahan eh. Prayer meeting nga lang, no? Di natin mapunta. Ang lapit-lapit ng church. Ang lapit-lapit ng Bible study. Hello! Andiyan pa kayo mga kapatid? Hindi mo bigyan natin malakas sa palapang ating mahal na Panginoon? Paano hindi ba yung ating pananampalataya? Paano ito maging puro? Paano tayo makaiwas sa mga pakalan ng diablo kung tayo mismo ay kulang po sa oras para sa Panginoon? Kulang po tayo mga kapatid. But by the grace of God, okay, tayo po ay patuloy na tinuturuan, pinapalalahanan ng kanyang mga salita. Okay? So, tingnan mo katabi mo, makatulog na yan. Brother Raymond, unang puntos ka pa lang. Okay? Mapahabang ka na naman. So, ayan po. To live righteously while in spiritual warfare, first, we must have genuine faith in Christ. Okay? Sa kanya, para tayo po ay hindi maapektuhan ng mga pakana ng diablo sa ating mga buhay. Why do we need faith in Christ? So bakit, Brother Raymond, so bakit kailangan kong manampalataya sa Panginoon? Bakit kailangan kong maniwala sa Kanya? Bakit kailangan kong sa Kanya magtiwala? Ito rin. To cover our sin. Para matakpan po ang ating mga kasalanan, mga kapatid. Asal ko ng salita ng Panginoon, walang taong matuwid. Lahat po tayo ay makasalanan. Amen po ba? So praise God dahil sa kanyang kagandahan loob. Okay. Dahil sa ating pananampalataya, kaya mga kapatid, kung kayo po ay wala pang pananampalataya, sa ating mga ngayon pa lang, okay, nanawa, ipuin po tayo ng ating malapit para hindi po masaya. Why do we need faith in Christ? To cover our sin. Para matakpan po ang ating mga kasalanan. Kasi kung hindi ito matakpan, kung tawag ko na imputed, cover up. Kasi hindi po mangyayari yun. Kung hindi tayo manampal sa ating mga Panginoon Jesus, tayo po ay maging unrighteous sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po ay makasalanan at hindi po tayo makapasok sa Kanya kaharian. So, dapat, bilang isang mananampalataya, we must have genuine faith. So, kailangan natin manampalataya, tanggapin natin pa sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at tanggapin din natin sa Kanyang kamatayan dun sa krus ng Kalbaryo at paghawakan po natin ang Kanyang mga salita na after 3 days siya po ay namatay, siya po ay muling nabuhay. So ano po sabi sa salita ng Panginoon? 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. So, ibig sabihin pala, si Jesus Christ ay hindi nagkasala. Amen? So dapat sa krus ng Kalbaryo, tayo ang nakapako doon. So dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin na tayo po ay makasalanan, dahil sa ating pakipag-isa, sa ating mga Panginoon, tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon. So ibig sabihin, yung kasalanan po natin ay nabura. At ito po ay napalitan ng katwiran ng ating mahal na Panginoong Jesus. By the blood of Jesus Christ, through faith. So napakalaga po ng mga kapatid na tayo po ay manampalataya sa ating mahal na Panginoon. Letter B, why do we need faith in Christ?
to justify our sin. Para po tayo ay mapawalang sala sa ating mga kasalanan. Kasi kung yung sarili po nating kakayanan, tayo po ay walang magagawa. Di po natin kayang bayaran ang ating mga nagawang kasalanan sa ating mahal na Panginoong Hesus. Diba? Yung nga ng 10 commandments hindi natin magawa. 10 commandments, tapos pagdating sa ating Panginoong Hesus, naging 2 na lang. Tama po ba? Pero yung 2 yun ay mas pinahirap, mas pinaigting. Sabi yan, pagkasalanan ng 10, nagawa mo yung 9, yung isa hindi. Kasalanan o hindi? Still, kasalanan pa rin. Late yung 5 minutes. Late o hindi? Late pa rin. Kasalanan o hindi? Yeah. Ayan po. Why do we faith in Christ? To justify our sin. Paano tayo may mapawalang sala? Kasi hindi po natin kayang bayaran sa atin, kahit yung pong mabubuting gawa po natin, hindi natin kayang bayaran ito. Hindi po makakapagligtas, hindi tayo mapapawalang sala sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Pero hindi ko sinasabi na huwag kayong gumawa ng mabuti. Samahan nating pananampalataya. Kumbaga, pananampalataya, plus mabubuting gawa, resulta, righteousness sa harapan ng ating mga Panginoon. Tayo po ay naging matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga dyan, tayo po ay na-justify. Napapawalang sala po tayo, nalilinis po tayo through Christ. Ano po sabi sa ng Panginoon? Gayunman, alam namin ang tao ay pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So, ibig sabihin ba, Brother Raymond, hindi ko na susundin ang kautusan? So, kailangan pating sundin yun. Kasi yung salita po ng kautusan po kasi, para ipakita lang po sa atin yung mga nagagawa nating kasalanan. Tama po ba? Kasi pag nagagawa ng kasalanan, nagagawa lang nila, mag-aalin ng ganito, ganyan. Kasabi ng Roma, walang sinumang matuwid sa harapan ng Panginoon. Lahat ay nagkasala. So kahit ang gawa nating kabutihan sa ating kapwa, okay, sa ating mahal na Panginoon, kung wala pa tayong pananampalataya, pero di ko inusgan kung ibang ibang tao o ibang sekta gumagawa, kung kanilang pananaw ay sa pamagitan po ng paggawa ng mabuti, pero ang Diyos lang po ang bahala. Okay? So wala naman tayong karapatan, wala akong karapatan na husgan sila about doon. So ang Diyos lang po ang bahala about doon. Basta tayo po, bilang sa mga pataya, yung mabubuting gawa, samahan po natin ng pananampalataya. Upang sa gayon, sa pamagitan ng pananampalataya, tayo po ay mapawalang sala sa lahat ng ating mga kasalanan. Yan, napakalaga po mga kapatid na tayo po ay magkaroon ng totoong pananampalataya. Kanino? Kay Jesus Christ. Hindi po sa amin, hindi po sa mga pastor leaders, kundi sa ating mahal na Panginoon Jesus. So kami po, ginagamit lang ng Panginoon para may bahagi ang salita ng Panginoon. To live righteously while in spiritual warfare. Pangalawang puts po natin. Meron pa pala. Okay. Yan pa lang sa number 3. Ayan. Why do we need faith in Christ? To be righteous before God. Kasi kung wala po tayong pananampalataya sa Panginoon, hindi po tayo maging matuwid sa harapan niya. Tayo pa rin po ay makasalanan. Ano po?
Kaya kahit anong gawa natin ng kabutihan, mas nangimabaw yung isang bagay. Kung natin pananampalataya. So kung sama ng ating mga gawa pananampalataya, tayo pa maging matuwid sa harapan ng Panginoon, through Jesus Christ pa rin yan. So paling lahat ng credit po ay sa ating mahal na Panginoong Hesus. Roma chapter 3 verse 22 po. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Diba? Through faith, tayo po ay naging matuwid at naging righteous po tayo sa ating mahal na Panginoon. Ang tipong live righteously, hindi lang po yan sa isang araw, sa 2 araw. As long na tayo po ay nabubuhay, dapat po tayo ay namumuhay na merong katwiran na mula sa ating mga Panginoon Jesus. Kasi kung sa public natin ngayon lang sa for the whole month of August, hanggang dun lang. After that, ano na? Yung nga lang kanina di ba? Unang Sunday pa lang, nakalimutan natin ang topic ni Pastor Joshua. Di ba, mga kapatid? Sige po, pagkapuntas po natin, to live righteously while in spiritual warfare, we must, pakibasa nga po. So dapat po, unahin natin palagi ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Diba? Kasi napakahalaga po yung mga kapatid. Nabilang sa mananampalataya, laging una sa atin ang ating Panginoon Jesus. Pag-isip pa lang sa umaga, anong hawak mo na? Cellphone. So dapat, okay lang, sana pag-post ng cellphone, nag-post ng devotion. May nagpa-pop up. Baka pag-post ng cellphone, ano kayang minag-like ka sa pinost ko? May nag-heart-heart kaya? Sino kayang TikTok ngayon na trend? Diba? TikTok daw. So dapat, pagkagising mo sa umaga, pray ka agad. Basa ng devotion, pray ulit. Kasi napakahalaga po yung mga kapatid. Na dapat sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, maging sa trabaho, sa pamilya, sa negosyo, pagising sa umaga, laging unahin po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa pamagitan po nun, tayo po ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi inu-honor mo siya, inuuna mo siya. Kumbaga, pinaparangalan mo siya sa pamagitan ng ano? Panalangin, pasarap. Lord, salamat. Dahil ito'y bigyan pa ng pagkakataon na magising. Na makita ko ang ganda ng aking asawa. Ang ganda ng ating likang. Diba? Naisip po ba natin mga kapatid? Lagi po nalalahan ng Panginoon sa ating buhay. Kasi kung di pa ating gagawin yan, ay na po, kawawa. So, kaaway, ka muna mag-devotion. Nanto ka pa, di ba? Ihipang ka ngayon. Papay-pay ka pa ngayon. Hanggang sa makalimutan mo na mag-devotion. At po, sinasabi sa ng Panginoon, Proverbs, yan. Ito po, ano po ito? Famous po itong mga salita ng Panginoon po. Sa lahat ng gawain, siya nga'y alalahanin. Sabihin, hanggang kanina, sa lahat ng aspeto ng ating ginagawa, okay, pagpasok sa eskwelahan, paglabas mo ng pinto, mag-pray ka na, manalangin ka na. Bakit kailangan natin gawin yun? Bakit kailangan kong gawin yun? Kailan ba araw-araw kong gawin yun? Kailan ba araw-araw? Kailangan po.
Hindi lang sa nagustuhan. Hindi lang sa ay makapagbasa nga. O baka naman tama, nag-devotion tayo. Tanong, inuunawa pa po natin ito. So hindi lang basa, unawain po natin ang salita ng Panginoon. So bakit natin kailangan unahin ang ating mahal na Panginoon sa natin yung gagawin? Gawain natin upang tayo po ay saan? Patnubayan sa lahat ng ating mga tatahakin. Isa pag-isip pa lang sa umaga, nanalangin ka na, siyempre ang kaaway, ay nanalangin na ito. Lord, cover mo ko yung baldago upang sa gayon sa maghapon ko, na anong gagawin ko, ay hindi makakapanaig sa akin ang kaaway. Napakahalaga po nun mga kapatid. Kasi tayo po mananampataya ay ano po, everyday tayo po ay nagigipagbaka. Kaya kung hindi pa nilunan ng ating mahal na sa ating buhay, ay doon tayo rin ng kaaway. Doon tayo atakihin. How do we prove? Medyo mabigat-bigat to. How do we prove that we put God first in our lives? Pakibasa nga po, pakibasa. Pakibasa nga po. Pakilakasan po mga kapatid. Madali pong sabihin na iuna natin ating Panginoon sa ating buhay. Amen? So sabi ko nga dyan, hindi ko po lang alam kasi individual na ito eh. Kumbaga personal na ito. Kung hindi gagawin mo, praise God. Kung hindi, praise God pa rin sa ating mahal na Panginoon. Pero ito, siyang mahal dito, sabi ko nga, madaling sabihin na inuuna natin ating mahal na Panginoon, pero anong pruweba? How can we prove that we put God first in our lives? Paano ko mapapatunayan sa aking buhay bilang isang mananampataya para mapagtagumpayan ko ang mga pakanan ng dyablo kung inuuna ko nga ang Panginoon sa aking buhay? Definitely, by denying ourselves. Kung baka kailangan mong itakwil. Sa una, kung talagang inuuna mo ang Panginoon sa ating buhay, itakwil mo yung sarili. Balikan ko. Ano ba, pagising sa umaga, anong unang hawak mo kagad? Pagdating sa gawain, sino mas priority mo? Priority natin. Pagdating sa church, sino ang laman ng puso po natin? Sino ang laman ng ating isipan? Ang Panginoon po ba? O si kapatid? O si crush? O si mahal? O si leader? Nakapatunayan po natin na inuna po natin ating mga pensos sa ating buhay. Kung sa sarili po natin ay dinidemit sa natin ang sarili. Kung ba yung pansaling kasiyahan po natin, mas unahin mo ang Panginoon. Sa pamagitan po nun, napapapurihan po natin ang Diyos. At sa pamagitan po nun, kapag inuna po natin ating mahal na Panginoon, yung kaaway po, medyo lalayo ng kunti yan. Kasi bakit? Inuna mo siya eh. Kung bakit humingi ka ng cover up, humingi ka ng back up sa ating mahal na Panginoon. Pero kung wala yun, sa mga driver, okay, sino mga driver? Mga driver, pag kulang po ang panalangin, paglabas mo sa kalsada, anong meron? Disgrasya, tinatawag ng road rage, tinatawag. Lalo pag inis traffic. Pero kapag inuna mo ang Panginoon, although magigit ka man, di ka gaganti. Di ka bibitaw ng isang panalitan, di ka aya-aya. Kung sabi mo sa Panginoon, Lord, salamat, dahil mo ng cellphone ko. Yun naman Panginoon. Pero kung hindi, pag-isip mo na, late na ako, namamadali na ako. Ligo kagad. Walang kain, biyahe kagad.
Sabi ng kaaway, ay eto na, nakalimutan ng mga nalangin kasi late sa trabaho. Ay natanghali ng gising. Eto na yung kaaway, atagin ka biglang. Pero kung dinidinay po natin sa sarili mismo, yung pansaring kasiyahan po natin, kasiyahan o kagustuhan, doon pa lang, naparangalan lang po natin ang ating mahal na Panginoon. Matthew chapter 10 verse 29. Tama ba? Hindi ba't ipinagbibili sa alaganin sa salaping tanso ang dalawang mayan? Gayon man, kahit sa kaya hindi nahulog sa lupa, kundi kalooban na yung ama. Sorry, wrong verse 10. So after po ang tuloy po, you must deny yourself. Yung pong nagmahal sa nanghigit sa ating mahal na Panginoon, na hindi ka pwedeng sumunod sa akin kung mas higit ang pagmamahal mo sa iyong ina, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan, sa iyong trabaho. Although, pagsunod yun. Pero doon palang mapapakita po natin na kung inuuna po natin ang ating mahal, dapat mas priority ang Diyos. So hindi ko sinasabing pabayaan yung pamilya nyo. Hindi ko sinasabing pabayaan yung trabaho nyo. Hindi ko sinasabing pabayaan yung mga kaibigan nyo. What I mean is, dapat mas ahead ang ating mahal na Panginoon. Mas siya ang nauna, then family, business, okay? Kung sa ministry, God, family, ministry. Laging una po ang Panginoon. Bakit? Kasi igagay niya po tayo sa tamang landas o sa tamang direksyon ng ating buhay. Kasi ang mundo po natin ay pasama na po ng pasama, mga kapatid. Hindi po ba nakapansin yan? Ang kaaway po ay tuwang-tuwa. Kasi kahit mga Kristiyano po ay nadadaya ng kaaway na hindi dapat. Di ba? Nakakalungkot na yung isipin po. Di ba? Sabihin natin, bagang po. Dito ang church natin, hindi na magtuturo. Prayer meeting. Ano sa prayer meeting? Sa maghapon, ilan oras ang ginagawa po natin? Ilang oras ang trabaho po natin? Prayer meeting, ilang oras ang prayer meeting? Almost 1 hour lang po. Pag napagandang usapan, kwentuhan, 2 oras. Mapapag ng alas 12 alaon eh. So, kada pag napasarap ang kwentuhan. Pero ang kwentuhan po ay mayroong kabuluhan. Lalo na kapag ang pinag-usapan po ay ang Panginoon. Tapos sabihan, we must put God. Inuna kong palagyan ka sa ating buhay. Kumusta mga kapatid? Dumadalog pa ba ng mga gawain? Nagawa pa ba natin devotion po natin? Devotion? Thanksgiving sa ating mga Panginoon? O nagagawa lang natin pag Sunday service lang? Sabi si Sister Lourdes kanina, bago yung pabukas ng Bible study, yung alam, kulang ng mga manggagawa. Balik ako, sino ang gusto mag-commitment? Mahirap mag-commitment. So, by the grace of God, pag inuna mo ang Panginoon sa ating buhay, ang sabi ng Matthew 6:33, unahin mo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay ay ibibigay niya sa atin, isusunod niya sa atin. So, hinihilang ng Panginoon ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Amen po ba? Naranasan po ba ito? Nabaut sa atin. Kasi kung hindi po naranasan, wala kayo ngayon dito. Amen? So, anong gagawin natin pa? Salamat sa ating mahal Panginoon. So, unahin natin ang Diyos sa ating buhay. How can we prove that we put God first in our lives? By living sacrificially. Dapat marunong po tayong ialin natin ating buhay sa ating mahal na Panginoon. Pero ang pag-alin po natin, okay, hindi sinasabing hanggang kamatayan ialin ang buhay. What I mean is, kung mayroong mga gawain na ikalulugod ng ating mahal, kung kaya natin ialin ating buhay, ito yung sila Pastor Joshua, hindi po sila tinataas. Okay? Pero sa edad po nila. Diba? Sa edad po na, pero nagagawa pa maging masigasig.
totoong sakripisyo. Kung pansariling kapakanan nila, hindi nila iniisip ng pagod. Yung oras na dapat nagpapahinga na ako. Dapat nanood na ako ng teleserye. Pero hindi, di ba? Kung natin sa masabing inuuna natin ang timbala tayo, kung tayo mismo ay hindi marunong magsakripisyo para sa kanyang kaharian. Andiyan pa ba mga kapatid? Amen. Bibigyan ng malakas sa palakpak ang ating mahal na Panginoon. So pag-ibig ng mga kapatid, pilit na kayo. Atin yung mga katabi nyo, baka paigit na yan. Alalayan yung kanyang leg, baka magkaroon ng stiff neck. Okay. Medyo malalig pa naman. Kasi kaya ko po natin kabilaan na. Okay. May electric pump pa. Kaya bantayan nyo yung mga sarili. Mga kapatid, baka tayo ay katabi na ng kaaway at tayo po ay dinadaya na. By living sacrificially. Habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, matuto po tayo na mag-alay, magbigay ng maraming oras para sa Panginoon. Sa pamamagitan nun, siyempre kapag tagtad ka ng oras sa Panginoon, ang kaaway lalayo yan, iiwasan ka niyan. Bakit? Punong-puno tayo eh. Punong-puno tayo ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Ano po sinasabi ng salita ng Panginoon? Roma chapter 12 verse 1 and 2. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Balik ko man sa verse 1. Ayan. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Ano ang hinihingi ng Panginoon dito? Kundi buong buhay po natin ialay po natin sa ating malapay. As long na tayo po ay nabubuhay. As long na nararasan po natin ang kabutihan ng Panginoon, yung kanya pong the goodness of God. Nagyan din Pastor Diyos. Sige ba? Grabe sa taas ng boss na yun, nagawa ko ng pastor yun. Pumipiyok minsan. Pero, praise God. Diba? Si bakit? Inuna niya ang kanyang Panginoon sa kanyang buhay eh. Kaya sinamaan siya. Ganun po tayo sa ating pinagsamanampalataya. Kung palaging inuuna natin ang Panginoon sa ating buhay, sasamahan niya tayo lahat. Ibibigyan sa atin lahat ng hinihingi nating tagumpay dahil ito po ay kanyang pangako sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Lahat ba makakaranas ng pagpapala ng Panginoon? Yes. So sabi nga dyan, kung gusto maranasan ang ibang klaseng pagpapala ng Panginoon, kailangan mong balikan ko pananampalataya. Manampalataya sa Panginoon. Kasi tagtayo natin ay righteousness. Sabi ng Panginoon, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabi pala, nalulugod ng Panginoon kung inaalay natin, kung binibigay natin ang buong buhay natin sa Kanya. Walang baka sabihin nyo, itong kamay lang. Pagkagamitan ko ng Panginoon lang ako magpapagamit. Pag-worship nila lang ako. Pag-gitarist ako ngayon lang. Pag ngayon ako magtuturo, doon lang ako mag-aaral. Pag doon lang ako nasa magbasa ng scripture reading, doon lang ako mag-aaral ng scripture reading. So, dapat hindi po ba na? Verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, ano naman? Ano po yung decision making na po natin yan? Personal po yan. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Isa pala sa kapamaranan, para malaman natin ang katotohanan, okay, maunawaan ang kanyang kalooban, so huwag tayo daw makiayon sa takbo ng mundong ito. Di ba? Upang sa gayon, kumbaga iiwas mo yung sarili mo. Yung pansariling kasiyahan po natin, iwaksin po natin.
Ano pa? Letter C. Meron pa letter C? Right, yan. How can we prove that we put God first in our lives? By loving Him wholeheartedly. Ibig sabihin, ibigin mo siya ng buong puso. Kung baga nung tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay, siya na ang nilalaman nito. Okay? Kung baga, more on Christ. More on God ang laman ng puso. Yung nag-uumapaw sa presensya ng Panginoon ng ating mga puso. Hindi kalahati. Hindi partial. Kundi buong puso po nating mahalin ng ating Panginoon. How can we prove that we put God first in our lives? By loving Him wholeheartedly. Okay? May verse po ba natin yan? Wala. Ito. Dala lang dito. Sa Marcos po yan. Chapter 12, verse 30 something. Ibigin mo ang Diyos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Yan po ang dakilang utos ng ating mahal na Panginoon. Mahalin natin siya ng buong puso. Yung walang kahati po. Kasi pag meron pong kahati ang Panginoon sa ating puso, di ba? Lagi po tatandaan, ang Panginoon po natin ay mapaligbubuhin. Ayaw niyang meron tayong nakagaw sa Kanya. Ang gusto lang ng Panginoon, tayo o siya ang tinitibok ng ating mga puso. At sa pamagitan nun, may pakita mo na yung pagmamahal mo sa Panginoon kung siya ang ating inuunan palagi. Diba? Alam ko po maraming ginagawang kaaway para mga Kristiyano po ay bisihin sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Kaya ang kaaway, pag nagbitaw ng isang palaso, tumatagos ka agad. Kapag di tumagal, bumibitaw. Pangatlong putos po natin. To live righteously while the spiritual warfare, we, pakibasa nga po. We must practice what we have learned, heard, and seen that result in righteousness. So, ibig sabihin, sabi niya Apostol Pablo, right? Sa mga taga-Pilipos po yung kausap po dyan. So, sa lahat ng ating napakinggan, natutunan, at nakita, ano po dapat natin gawin? Practice. Anong ibig sabihin ng practice? Isabuhay. Ipakita sa atin mismo yung ating napakinggan, natutunan, at narinig, at nakita na kabutihan ng ating malapay. Kasi kung di po natin gagawin yan, eto na naman ang kaaway sa atin. Di ba meron tayong kasabihan? Practice makes perfect. Sa paulit-ulit mong ginagawa, habang tumatagal, habang lumalaon, di mo napapansin, ikaw na pala ay unti-unti naging perfecto na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pero kung puro natin pakinig, pakinggan, nakita lang, pero walang pagsasagawa, di ba? Katulad ng kanina, sabi mo kanina, okay, napalayan tayo sa habitual lake. O, sino nakinabang? Diba? Kung dahil lang kinabang tayo, sumunod tayo sa Panginoon, inuna natin ang Panginoon, pinagpapalat tayo. Amen po ba? So napakalaga po mga kapatid, sa lahat ng ating natutunan, nabasa, napakinggan, isagawa po natin. Ito po ay mag-resulta ng katwiran sa ating mahal na Panginoon.
Siyempre, dahil tayo po ay fully equipped na. Kasi nakita pa rin gawa yung mga salita niya. So ang kaaway, maging iwas na sa'yo. Lalayo ka, pero sa paglayo niya, so dapat hindi tayo maging kampante doon. Lagi tatandaan, 1 Peter 5:8, di ba? Ang kaaway po natin, like a roaring lion. Nag-aabang, nag-aatungan, naghahanap ng masisila. And I hope and I pray na inside the church, sa ating pong mananampalataya, nandito sa iglesia nito, ay wala pong madayan ng kaaway umasilang. Di ba nabay ko sa nakaraan? Ang kaaway po natin ay hindi ka talaga, anong sabi ng salita ng Panginoon? Naparito ang kaaway tayo para ano? Sirain, uwasakin, patayin. Kumbaga, binitawan tayo ng kaaway, durog na durog tayo. Kaya kailangan po natin, anumang napakinggan po natin, isagawa po natin kagad. Parang yung ginagawa namin ni Pastor Luzon. Yung challenge po sa amin. Okay, may natin ko yung sinanag. After na yung pakinggan, dapat sa isang buwan, meron na kagad ano, resulta. Kumbaga, hindi lang puro head knowledge sa atin. May kasamang pagsasagawa. Asa pamamagitan ng pagsasagawang ito, dahil nakikita ng kaaway na tayo matatag na sa ating pananampalataya, iiwas sa'yo. So think of it, huwag tayo maging kampante, isang araw, bubulgayin tayo ng kaaway. At kapag hindi ng paganda, laglag tayo, tumba tayo, o kung mamasamahin pa, baka mawala po tayo inside the church. Kaya huwag po tayo, huwag na pong kalilimutan ang lahat ng pangaral ng ating mga Panginoon. What will be the result? Yeah. Ano ba ang maging resulta kung ito'y aking gagawin, kung isasagawa, implement ng ating mga natutunan, narinig at nakita? Ito po. Letter A. We have peace in our heart and our mind. Okay. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Bakit? Kasi nisagawa mo yung salita ng Panginoon sa iyong buhay eh. So kahit anong pangalan ng kaaway, magbumpad yan, walang mamahal sa iyo, hindi kang pinapansin sa church. Di ba napagalitan ka kanina? Huwag ka nang matinang gawain. Di ba masay kang tuloy, brother? Ako na lang, brother Raymond kanina. Huwag kang matinang Sunday service today. So dahil sinagawa mo ang salita ng Panginoon na pakinggan, narinig at nabasa, so meron kang kapayapaan. Kahit anong paggugulo ng kaaway, at peace ka pa rin. Sabi ko kagawang nakaraan, mayroong mga pagsubok, ano ba yung kasiyahan mo? Nagagawa pa rin ngumiti sa ibang tao, despite ng ating naranasan. Bakit? Kasi, isa nagawa mo yung salita niya eh. Kung hindi natin gagawin, baka magkaroon po tayo ng, puro tayo pakinig lang na sinatawag, baka magkaroon po tayo na, ang tabi ito, lumalaki ang ulo. Ano ito? Ito si Palos? Yung lumalaki na ang ulo, hydrocephalus, ang tawag. So dapat pakinggan, isagawa. Pakinggan, isagawa ulit. At ganun pa ang routine ng mga buhay mananampalataya. Diba? Karga, sabi pa Susani, karga, diskarga. Karga, diskarga. Ganun po ang buhay ng mananampalataya. Malalaman mo na lang, ang kaaway ay lumalayo lang po sa atin. May mga time na inatake tayo, pero kaya natin mag-resist. Bakit? Kasi meron kang natutunan eh. Naisagawa pa ito. Kaya napakalaga po mga kapatid. Yung resulta, tayo po ang makaranas. Hindi po ako. Okay? Kulit sa bawat individual po sa atin. Kung susubukan po natin. What will be the result if we implement, practice, what we have learned, heard, and seen? The evil will depart from us. Lalayuan ka ng kaaway. Bakit? Punong-puno tayo eh. Nag-umapaw ang Panginoon sa ating buhay. Diba? Ano po sabi sa Panginoon?
Kaya nga, pasako sa Diyos, labanan niya ang diablo at lalayuan niya kayo. So, ang pinaka para dapat dyan, okay? Unang-una, para layo tayo ng kaaway, kaya natin pasako sa Panginoon. Kumbaga, surrender. Pag-napulit ko pa rin surrender. Our mind, our heart to God. At the same time, doon natin malabanan ng diablo. Pero kung sarili at kakayanan, hindi natin kaya na labanan ang mga pakanan ng diablo. Mapapagod lang tayo. Mapapagod tayo sa kay-iwas. Pero kung lalabanan natin siya, with the help of Jesus Christ, kaya natin mapagtagumpay. Amen? Sa verse na di ko makalimutan lang pinanghawakan, I can do all things through Christ. Although, nun, sabi niya Apostol Paulo sa kanyang pagto, right? Na dumanan siya sa kahirapan, pag-uusig, kasaganaan. Pero sabi niya, kahit anong maranasan ko ngayon, lahat ng ito ay magagawa ko. Dahil kay Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Para yung kaaway po natin ay lalayo. Pero hindi ko sasabihin laban yung diablo ng personal. Hindi po ganoon. Hindi natin nakita ang kaaway. Baka may yung kaaway, mayroon tayong katampuan, nakapagmana ng prophet. Susugurin mo yun sa bahay. Aawain mo ngayon. Hindi po. Kasi yung pong mga susunod, sabi natin, mga kapatiran natin na ginagamit ng kaaway, na dahil ng kaaway, na naging instrumento para po tayo ay panghinaan. So, ipag-pray natin sa Panginoon. Huwag mong sugurin sa bahay, mga kapatid. Huwag. Lalong lalaki. Huwag mo ikikwento. Bakal mas lalong lumaki. So, ilapit mo sa Panginoon. So, napakalaga po na lahat ng ating papakinggan, balikan ko po. Practice makes perfect. Tama, tayo po nahulog sa pagkasat, nadadayan tayo ng kaaway. Pero andiyan ang Panginoon sa atin, palagi tayong tinutulungan, ginagabayan sa ating tahakin. Dahil nais po ng Panginoon natin, ay nais niya po sa atin, ay tayo po ay mananagumpay ng Kristiyano. Amen? Ay na tayo po yung magugupo po ng kaaway. Ngayon po ang katotohanan. So yan po aking mensahe sa umagang ito. Ating conclusion po. How to live righteously while in spiritual warfare? To live righteously while in spiritual warfare. Pagibasa nga po mga kapatid. Ang pinakatotal po niyan lahat is a basic. Basic, pero nakakalimutan po natin. Tama ba? Yun po nakakalimutan po natin. Bilisang manangapagal. Kaya tayo naging talunan eh. Yung sabi nga dyan, ang pinaka-basic po, yung po ang pinakamahalaga sa lahat. Amen? So tayo po tayo lahat at tayo po manalangin. Hallelujah. Amang banal at nakilamang pansalahat sa umagang ito, Diyos, kami po ay nagpupuri. Kapasalamat po sa iyong ginawa po sa aming kalagitnaan. Salamat sa patinong pagsama sa buhay po ng bawat isa. Salamat sa banal na presensya na patuloy po namin naranasan po, Diyos. Hallelujah. At maraming salamat ito, Diyos, sa mga salita mo kung paano ba kami mamumuhay sa mundong ito, Diyos, na meron na sa katwiran, sa gitna na kami po nakipagbaka sa mga kaaway po namin na hindi po namin nakita na meron sila po yung makapangyarihan po, Diyos. Marami po sila Panginoon nagahal. Salamat po, Diyos, dahil sa mga salita mo na kailangan po rin manampalataya, yung totoong panampalataya sa Panginoong Hesus, upang sa gayon, kami po ay manatiling matibay, matatag sa aking panampalataya. Unahin ka sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Ibigay po namin ang pinaka-the best na paglilingkod sa inyo. Upang sa mga pandarayan ng kaaway, ay hindi po kami basta matitinag, hindi po kami basta matatalo, kundi kami po ay manatiling nakatayo na harapin ang lahat
ng bandarayan ng kaaway sa mga buhay. Nagkala po isagawa po namin lahat ng aming napakinggan, nabasa at narinig na iyong mga salita. Tamang Panginoon kami, mga tao lamang o Diyos, ngunit ito po hindi dahilan upang kami panghinaan o God. Salamat o Diyos, nandiyan po ang iyong mga salita kung paano mo kami binibigyan ng karunungan, katalinuhan, kung paano kami magtatagumpay laban sa mga pakana ng Diablo. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa iyong ginawa sa atong kalagitnaan o God. Panginoon, dalangin sa umaga ito, pagpalain mo ang mga salitang nahayag sa umaga ito. Hindi namin ito napakinggan namin o Diyos, bagkus ito ay tumimo sa aming isipan, sa aming puso, at tulungan mo kami o Diyos na ito may isagawa po namin o God. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito makita mismo sa pang-araw-araw po namin pamuhay o Diyos. Kapanginoon, maraming salamat o God. Kulang po ang salita ng pasalamat upang masuklihan po namin ang lahat na yung ginagawa sa aming mga buhay. Kaya o Diyos, sa umagang ito, ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagsamba, sa Panginoon Jesus, at magsabi ng Amen.